Good day guys, welcome to my vlog. Ang topic ko today is cruise control. Just to give you a background, yung cruise control kasi was originally found sa mga high-end mga sasakyan. But nowadays, even common cars have it. Kaya nga itong Montero meron siyang cruise control na. Ang payo ko lang, if you have never used it before, it might be confusing. But once you mastered it, it is a useful tool para makarelax ka in driving, especially sa mga long distances. So, ano ba talaga yung cruise control? From the word itself, cruise control, parang kinokontrol mo yung cruising speed. So, parang tumatakbo ang sasakyan at constant speed na hindi mo tinatapakan yung silinyador o gas. So, very good yan sa mga long distances. Now, ano ba yung benefits ng cruise control? As I said, number one is more relaxing sa driver. Saka yung paa mo, you can move your legs around to be more comfortable, especially sa mga longer journey. Hindi naka-steady yung iyong paa, no? Number three, it controls yung overspeeding kasi you can set at a certain speed below the overspeeding limit. And lastly, you consume less fuel when you are on cruise control. I will show you how and when to use the cruise control so you can take advantage of its useful systems. But before I start, please subscribe to my channel and hit the bell so that you will be notified in my next vlog. Some tips lang, ano? You use cruise control dun sa mga straight na road saka patag. You don't use it during heavy traffic at saka dun sa mga winding road o mga liko-liko, especially yung sa mga steep hills at saka yung mga downhill, no? Kasi pwede kang ma-aksidente doon. Ang payo ko din lang, unless you are familiar with cruise control, avoid it. Dapat familiar ka. And you use only it in a safe place para walang problema. Kaya nga pala, you have to keep your foot near the accelerator and brake pedal so you can react in case you need to make some adjustment. Huwag mo itataas ang paa mo, ha? Okay, unang-una, pag-aralan muna natin ano ba yung elements ng cruise control. Unang-una, nandiyan yung on and off switch. Ito yan, ito yung on and off switch. So, pag pinindot ko yan, pindutin natin, no? Nakita mo doon sa instrument panel, magkakaroon ng green. So, ibig sabihin yan, nakaset yung cruise control. So, pwede ko rin siyang patayin. Okay, off natin. Makita nyo nawawala yung dito, nawawala yung green na signal, And then ito naman, ito yung cancel switch. So ginagamit ito pagka ka-cancelin mo yung cruise control. Next, meron tayo dito na ito yung tinatawag na set switch, yung negative, no? So pag hinila mo dito, yan, set switch dun sa negative, ibig sabihin niya, ginagamit ito to reduce the speed. At saka ginagamit mo rin ito to set the desired speed. Okay. Then dito, may makikita ka dito yung rest, Ibig sabihin nun is restore, saka yung positive. So saan mo ginagamit yan? Ginagamit mo yan pagka mag-i-increase ka ng set speed, and then when you like to return to the original set speed. So gamitin mo yung press na button. So yan ang basic button ng cruise control. Okay, ngayon i-test natin yung cruise control, no? So nandito tayo ngayon sa C5. Medyo umuulan, so sana magkaroon tayo ng space para makapag-cruise control tayo dito.
Pero hindi siya advisable talaga pagka yung matraffic eh. So, okay, i-on ko na to. On ko siya. Lumabas na yung green, no? Kita mo, nandun na yung green. So, kailangan mag-gain ako ng speed para ma-on ko yung cruise control. So, subukan natin, ha. Ngayon, nasa 43 siya, 45. Pag binaba ko to, magla-lock siya. Tingnan natin. O, yan, o. Tinanggal ko na ang pa ko sa accelerator. Nag-accelerate na siya sa 46. Okay. Yan, nasa 46 siya. Next naman, how do we increase the pag nag-stop, pag nagpreno ako, nawawala ngayon yung kanyang cruise control. So, kailangan ko ulit mag-gain ng speed. So, mag-gain ulit tayo ng speed. Dito tayo sa left, no? So, ilagay ulit natin sa mga 50. Yan. Yan. Naka-cruise control naman siya. Nakalagay doon. Nakita mo nakaset. Kaya nakaset siya. Halimbawa, gusto kong i-increase yung speed niya. So, ito, tataas ko siya. 1. Yan, no? Bumibilis na siya. Yan. Binitawan ko na siya sa 65, 64. Yan, tumatakbo siya sa 64 kilometers per hour. Now, reduce naman tayo ng speed. So ito, ibababa ko naman siya 63, 62, 61. Halimbawa, ilagay natin sa 54, 53. Yan. Tapos hinila ko rin yung nakaset. Nasa 50 na siya. Alright. Next, paano ko naman sa speed, to increase the speed using yung pedal. So, I'll use my pedal. So, itong accelerator, ipe-press ko siya para mag-gain siya ng speed. Yan, no? Okay, sige. So, gusto ko mag-increase ng speed. So, using my pedal, pe-press ko gawin 60. Tapos, i-up ko ngayon siya. Yan. Para mag-set ko siya. Yan, nakaset siya. 65. Off, break tayo dahil may sasakyan. So, ganun lang. Ulit natin, ha? Natin uli yung speed. Okay, then set. Yan, nakaset na siya sa cruising speed niya na 50 kilometers per hour. Now, gusto kong i-increase yung speed using my pedal. I'll just press my accelerator pedal para mag-increase siya. Yan, gamitin natin sa increase natin, ha? Okay. Increase, increase, increase. Then set. Yan. Nag-set na rin siya. 60. So, yun sinasabi natin. Pwede mo siyang ma-increase through this and through your pedal. So, pag nag-brake ako, mate-temporarily disengage siya. Pero naka-on pa rin siya. Ngayon, pag pinatay ko siya, saka na siya mag-off. Yan. Let, ha? So, remember, ang minimum speed para mag-engage ang cruise control is 40 kilometers per hour. So, less than that, hindi siya mag-engage. So, okay, let's engage it again. 10. Yan, naka-on na siya. So, nasa engage natin sa mga 50, 55. Tapos, set. Ganito. Yan. Yan, nakita nyo, ha? Nakaset na siya. So, I'm now on cruise control. So, nakapahinga yung paa ko. Pero yung paa mo, dapat hindi mo ilalayo din kasi pagka in case of magka-problema, madali mo siyang may apakan yung brake. So, how do I reduce? So, ito lang. Re-reduce ko lang dito, pababa, oh. So, binababa ko na siya. Yan, oh, mababa na yung speed niya. Yan. Nakababa na siya.
Then pag nag-brake ako, nawawala yung engagement niya. Pero naka-on pa rin yung cruise control. Nakita mo yung green. Pero wala kang nakikita na sign ng set. So maalaman mo lang naka-set siya pagka malabas na yung green. Saka pinindot mo itong dito yung set na button. So dito tayo sa kaliwa para makapabilis tayo. So let's do a cruise control again at a higher speed, then set. Yan. So nasa 66 siya. So dapat aware ka sa paligid mo na you're on cruise control. Kaya nga ito hindi ko nire-recommend pagkagabi kasi baka makatulog ka, mababangga ka. So if you want to increase further, push this up. 1, 2, 3. Nag-i-increase siya ng mga 1 liter per hour. Pero pag press mo siya ng mahabang gano'n, bibili siya. Yan 73. Yan bumilis na siya. How do I reduce? So reduce uli. Press mo lang isa pabalik para bumaba. Ngayon pag pinindit mo siya ng mas mahabang press, mas madali siyang bababa. Yan, bumaba na siya. Nasa 60 na lang tayo. So ganun lang kasimple. Madali lang siya. So magbe-brake ako, yun, nawawala uli yung engagement. Pero naka-on pa rin siya. So once na pindutin ko lang ito, mag-cruise control na rin siya. How do you now deactivate? There are two ways to deactivate the cruise control. One is you press this on-off control switch, which will deactivate it, and the other one is you press the cancel switch. So pwedeng dito, pwede rin dito. So that's the way to deactivate the cruise control. Naman automatic deactivated, merong mga conditions para ma-deactivate siya automatically. For example, halimbawa, pag ang speed mo is bumaba ka to approximately 40 kilometers per hour or less, automatically your cruise control will be deactivated. In cases kung manual naman, once you press the clutch pedal sa may manual transmission, automatic deactivated na rin yung cruise control. And then when your speed slows to approximately about 15 kph or more below the set speed, because for example you encounter a hill, then it would also deactivate. In some cases, halimbawa nag-activate yung stability and traction control. When it starts operating, halimbawa if your car is equipped with those stability traction control, when it operates, it will deactivate automatically. Siya nga pala, sa mga bagong kotse, meron tayong tinatawag na adaptive cruise control. Ano ba yung adaptive cruise control? Ang ibig sabihin ko nung adaptive cruise control, o they call it ACC, mini-maintain niya yung set speed niya na hindi mo na kailangan to use the accelerator pedal. Kasi meron bali sensor ngayon yung sasakyan, and it measures yung relative speed nung saka distance between your vehicle saka yung vehicle in front of you. So meron kayang sineset na halimbawa kung ilang metro lang. So pag nag-decelerate yung nasa harapan mo, automatically magdi-decelerate ka rin. So yun yung adaptive cruise control, which is nagiging common na ngayon sa mga sasakyan. Last reminder nga pala, when using cruise control, ang most economical speed niya mga 80 kph para yung fuel efficiency niya maganda. At saka kung halimbawa yung tumapa kayo ng preno tapos hindi nag-disengage yung cruise control, may problema yung inyong cruise control, kaya huwag nyo nang gamitin. Saka ang payo ko din pagkagabi, huwag mong gamitin yung cruise control kasi pwede kang makatulog, pwede kang maaksidente. Okay, hanggang dito na naman.
I hope I have given you some ideas about cruise control. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!